po, bago po mag-alas 5 ng hapon. O yan, naglabas po ng panibagong survey ang social weather stations at nagsasabing 35% po ng mga Pilipino ang na nasa hustong gulang ang naniniwalang gumanda ang kanilang buhay sa nakalipas na 1 taon o 12 buwan. Sa isinagawa pong survey noong June 2025 hanggang June 2029, ah, may tuturing hong mataas ang net gainer score na umabot po sa positive 12. Sa katunayan, ito na nga pinakamataas sa net score mula noong December 2024 kung saan ay nakapagtala ito ng positive 13 na batay ho sa datos ng DSWS. Binalikan mo ito ng Malacanang at ayon no kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, makaasa mga Pilipino na patuloy na pagsisikap ng pamahalaan para mapabuti ang kalagayan at kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Sa isinagawa po ang second quarter 2025 social weather station survey sa pamamagitan po ng face-to-face interviews sa 1,200 individual na may 18 taong gulang pataas mula po sa iba't ibang panig ng bansa. Kaugnay po nito, makakasama po natin sa ating palatuntunan, isa pong sociologist. Patagal ko na po siya nai-interview noong pang nandun pa ako sa unang himpilan na Oo, si Dr. Gerald Abergos. Dr. Gerald, magandang hapon po sa inyo. Baka naalala niyo pa ako. Hi Mark, magandang hapon sa iyo at Eh, magandang hapon din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig kayo sa atin. Oo, doon pa tayo sa kabilang himpilan, nagkakausap na tayo. Bagamat hindi tayo nakikita, pero nagkakausap tayo sa telepono. It's been Ano, a while, it's been a while. eh, it's been a while. Sa mga ganitong balita, no, madalas tayo nagkakahuntahan at madalas yung nabibigay yung inyong mga yung inyong mga thoughts and insights, no. Dito sa bahaging ito, mukhang gumaganda. Sabi nga gumaganda ang buhay ng mga Pilipino salig dito sa pinakabagong survey ng SWS. Your thoughts on this, sir? Yeah, that's a good thought. Unang-una, saan galing yung information? Yung information na binabanggit natin, SWS, na nakikita natin ng SWS magmula noong una, kung ito man ay nakakalungkot na impormasyon or maganda impormasyon, binibigay naman talaga sa atin outright. So lumalabas ngayon na kung sinasabi na gumanda ang buhay ng mamayan or ang ating mga mamayan, naramdaman nila na maganda yung buhay nila ngayon, and that's a good thought. Ibig sabihin, nakikita natin na it's not just the government, Mark, ang binibigyan nating ano dito, no, binibigyan natin credence dito, ano, pero yung mga tao din na yung unang-una kasi yung you want your life to be a better life. Yun ang dapat nating pag-usapan, dapat natin tignan nun eh. Yung merong pag-asa, yung merong hindi ako kontento ng ganito lang, hindi naman ako naghahangad ng grabe, pero I want my family, yung lifestyle ng family, okay, maging maayos, maging maganda, maging mabuti. That's it. It talks about not just the government, Mark, pero it talks about what what the heads of the families, yung mga pamilya natin, ano, kung paano nagdanais na gumanda ang buhay ng ating mga pamilya. Mm. At evident naman siguro ito, no, sa pang-araw-araw na ako naobserbahan ko na may mangilan-ngilang pamilya, no. Pag dumaraan ka sa mga kalsada, 'di ba? Nakikita mo magandang kanilang magandang may trabaho si nanay, may trabaho si tatay, 'di ba? Ang mga anak nakapag-aaral, 'di ba? Pumapasok sa eskwelahan. Yung iba kahit medyo sabi mong salat sa buhay at least yung mga bata pumapasok pa rin sa eskwelahan. Kumakain na 3 beses sa isang araw dahil merong merong mga pinagmumulan yung kanilang mga sabi nga intake, no, yung mga kanilang Yeah, source of income. dahilan para mabuhay, source of income, di ba? Ah, Pero ito, may factor ba, no, dahil ang pamahalaan gumawa ng mga hakbang, 20 bigas, di ba, yung kadiwa, murang pagkain, murang bilihin para sa mga Pilipino. Nakatulong ba to para sabi nga yung pera na ibibili ko ng pagkain na mahal, natipid ko at na ilagay ko sa ibang pangangailangan ko? yes, it's true. May factor doon eh.
Kasi sinasabi natin ng unang-unang pangangailangan ng kada pamilya ay yung murang bilihin, especially murang pagkain, ano? Yung murang available na bilihin, no? Kung may murang available na bilihin pero wala rin namang source of income ang tao, ay saan tayo kukuha naman ng pambili natin kung may mura namang pagkain na ibibenta na available para sa atin. So it goes hand in hand yung effort ng gobyerno na maipababa ang bilihin, na maging available ang mababang bilihin sa ating mga mamamayan, at yung kagustuhan din ng mamamayan natin na umangat. Kasi, Mark, meron tayong kitawag na ano yung sources of income. Ano? Ang sources of income naman, hindi lang naman sa employment. Karaniwan kasi sa ating mga Pilipino, ang source of income natin, generally, is employment. Nag-aaral, pagkatapos maghahanap ng trabaho, at hopefully, they would have a safe and secure job. Hindi marami sa atin, sa katotohanan, hindi marami sa atin ang nag-entrep, yung nagtatayo ng sariling business. So, tingnan natin ito, no, na ang source of employment natin is one good thing kasi nakakuha tayo doon ng sweldo, ano. Pero kung titignan po natin ngayon, ang mga Pilipino nag-i-start na rin ng entrepreneurial projects sila na hindi lang galing sa trabaho, pero naghanap sila ng other source of income, which is mag-start na gumawa ng sarilang business. So, maganda yon, maganda na mura ang bilihin natin. That's good, and we have to applaud the government for that. And also, yung sana makatulong din ang gobyerno na mapadali yung mga processes para ang ating mga mamayan, yung mga nagnanais na gumawa ng sariling businesses, kahit small enterprises lang, matulungan na mabilis makapag-process ng kanilang ng business permit and kanilang permit sa BIR. Yan. Yun nga susunod kong tanong, Doc. Yung ease of doing business. Yes. Sa tingin mo, ang laki na naitulong nito para nga, sabi nga, mapadali yung buhay ng ating mga kababayan, yung mga nangangamuhan, as well as yung mga gustong pumasok sa pagdenegosyo. Yun ang dapat sana ma-focus din natin. Yung tama yun, yung ease of doing business nga, pero sino ang nag-focus ng yung ease of doing business na yan? Unang-una, it starts with the barangay. Kasi yung business permit natin sa barangay muna eh. And then sa city. Correct. And then after, but before all of that, para maging matino at legal ang ating business, ano, it's the DTI or the SEC. Doon pa lang kasi sa proseso na yun, sa DTI, madali kumuha ng business name, online na po ngayon. Sa SEC, yun medyo mabigat-bigat pa rin dahil because it's corporation forms. Yes. Pag nakuha naman yun, ang susunod is itong sa BIR. Ngayon sa BIR, ay hindi kasi siya local government eh. BIR talaga, it's another entity, BIR talaga. Doon medyo nagkakaroon ng mahirap makakuha ng permit. After noon, sa local government naman, there are local governments na mabilis makakuha ng mayor's permit. Meron namang hindi. So, Mark, kung may standardize natin sa whole country, kung paano ang mabilis at yung mabilis na proseso para makakuha nito at makatulong sa ating mga mamamayan na gustong mag-entrepreneur, na gusto maging entrepreneur, napakalaki ng maitutulong nito sa yung lifestyle natin na hinahangad para sa ating pamilya ay masustain natin. Yeah. Yun ang unang-una, Mark, matulungan sana ng gobyerno natin na mabilis ang pagproseso ng pag-start ng business para hindi lang employment ang pinagkukuhanan ng income ng ating mga pamilya. Kasama na rin yung sariling business, sariling negosyo na nagbabayad ng tax at rehistrado. Ayan. 35%. Papalapit nandito na tayo sa nandito pumasok na tayo sa third quarter, no? Malapit na ang Pasko. At sabi nga yung mga OFW natin dumadami at bukod doon yung job generation, maraming namuhunan, maraming pumapasok na negosyo, meaning maraming nagkakatrabaho. That is true. Would you think na sabi nga magtutuloy-tuloy pa ito
at tataas pa to despite yung mga sabi nga ng DepDev, yung Department of Economy, Planning and Development, Mm-mm. despite yung mga challenges like inflation, di ba? Kasi volatile yan eh. Mm-mm. Inflation na sabi nga patuloy nating pinagsusumikapan at yung employment rate, 'di ba? Mataas na nga ang employment rate ngayon, sabi nga ng DepDev, pero hindi pa sila papakampante rito. Kailangan nila mag-struggle pa ulit para ma-maintain naman at mahigitan pa, dumami pa ulit yung mga trabaho. Your thoughts Tama. on this, sir? Tama 'yun, tamang outlook 'yun na 'wag tayong pakampante kasi there are many changes na na pwedeng mangyari na makadisrupt nitong tuloy-tuloy na pagtaas natin na ito, no. Magandang ano 'yun, magandang ehemplo ang ng gano'n na gumaganda ang ano natin, gumaganda ekonomiya natin kahit paano na pero hindi tayo magiging relaxed pagdating dito. Kasama yun dun sa ano eh, kasama yun dun, dapat maging ano natin, maging kultura na natin, maging ugali na natin na hindi tayo okay na to, tama na to, pwede na to for now. Hindi naman sa naghahangad tayo ng sobra, no? Pero yung pagiging kampante kasi sometimes umaabot yan sa level ng irresponsibility na okay na ako. Tapos pagdating na nagka-problema tayo, bigla, for whatever reason that is, bigla tayong magugulat. So, dito rin nakikita natin, Mark, na yung ginagawa ng gobyerno natin for the couple of years na sinasabing puro na lang out of the country, puro lang meeting. Syempre, hindi pa nakikita yon. Doon yung mga unang taon ng ating ng panunungko, hindi pa nakikita yun that much kasi that is into negotiations and talks. Now, nagsisimula na nating makita na talagang statistics will not lie. Kitang-kita natin na dumadami ang trabaho, investors are here, at yun na nga, medyo gumagaan ang buhay ng mga Pilipino and yung hindi na ganoon kalungkot, hindi na ganoon kabigat yung araw-araw na parang lagi miserable ang buhay. You know, problems will always be there. Pero kapag ang pamilya ay nakakaramdam ng magaan ang buhay, Mark, it's contagious eh. It's contagious. Yan. Pag-usapan naman natin ang food security. Mm. Ang aspeto ng pagkain. Yung paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea para makapangisda ang mga Pilipino at yung kamakailan na pinataw ng Pangulo na suspension sa pag-aangkat ng bigas. Mga imported na bigas para masuportahan yung ating mga lokal na magsasaka. Tingin nyo ba makapag-aambag ito? Sabi nga, sa lalong pagbuti ng buhay ng mga Pilipino? Mark, I am not an economist. Hindi ko masasagot yan ng academically. Hindi ko ayokong sumagot ng opinionated na sagot o showbiz answer. Oo, maganda yan. Pero ang titignan natin dito, yung masustain natin itong Tama. hakbang na ito. Of course, yung mga decision yan, hindi naman yung decision na galing sa opinion eh. Decision niya na galing sa pinag-aralan ng mas nakakaalam sa mga bagay na ito. Pero pinag-uusapan natin dito yung sustainability. Hindi yung band-aid solution. Yes. Yung band-aid solution yan, it's good kasi alam mo yun, nakaka-step tayo ng konti, maganda. Pero hindi sana tayo mag-stick to sa band-aid solution. Then again, ang mga Pilipino rin, yung mga pamilya rin, tayo, yung consumers, hindi sana rin tayo mag-stick na itong solution na ito, biglang nagmura, biglang na ang budget natin sa ating household, na ang lifestyle natin ay sige, magluluwag tayo konti kasi gumanda ang ekonomiya. Band-aid solution pa lang yun eh. Hanggat ang gobyerno natin ay magkaroon ng permanent solution. And what is that permanent solution? Nakakalungkot, Mark, na before pagdating sa kasi food security pinag-usapan natin na we were once the best in Asia pagdating sa production ng rice. But for many reasons, ibang usapin na ito, mahabang usapin to, Mark, alam natin for many reasons bumaba yung ating production. Dapat ganun din tayo na alam na natin na bumaba ang produksyon, alam na natin na nakakagawa ng solusyon ng panandalian, gawin din natin ng solusyon yung sa atin bilang mga mamamayan na hindi lang band-aid solution din ang ating solusyon para ma-sustain natin, ma-maintain natin yung lifestyle ng ating pamilya. Pag sinabi ko lifestyle, Mark, hindi ito yung yayamanin, yung gano'n, hindi.
yung pang-araw-araw na pamumuhay natin, na komportable ang ating pamilya. Sana, and we pray na makip natin ito nang hindi lang natin inaasahan yung mga pandaliang solusyon. Sorry, excuse me po. Apo. Doc, yung issue naman ng korupsyon, tingin nyo ba dahil matindi ang laban ngayon, lalo na sa mga pagawaing bayan di ba? Bilyon piso na pera ng bayan ang nasasayang dahil sa mga sa pagkakasala o yung nagagawa, epektong dulot ng katiwalian, no? Lalo na sa mga pagawaing ito. Tingin nyo ba nakakapag-ambag din ito para sabi nga maghinder doon sa pagbuti ng pamumuhay ng ating mga kababayan, lalo't yung mga proyekto na dapat pinakikinabangan nila napupunta lamang sa bulsa ng iilan? Mabutit nakikita natin itong mga bagay na ito. Mark, ito yung isang bagay na nalulungkot ako kasi nangyari na ito dati. Remember years ago yung tinatawag nating Million People March, na out of Yes. nowhere, that's actually a phenomenon na nangyari nun. Out of nowhere, Yes. bigla nagsama-sama ang mga Pilipino, ang middle class nagsama-sama at nagsabing, we don't want this anymore. You may fool us now, pero hindi na ito mangyari. Mark, nalungkot ako kasi at that time, well, I was still young at that time. Alam niyo yun, yung hindi naman sa kapos tayo sa pag-aaral, pero syempre nung mga panahon na yun, part ako ng middle class na ang taas ng level ng aking ito na yun. We will have a better Yes. country. We are now the thinking class. Sabi ko pa nung una, you may fool us Yes. once, but you will not fool us again. I was so hopeful at that time, being interviewed so many sa iba-ibang networks. Yun yung mga sinasabi ko. Pero Mark, Yes. nakakaya, nagkamali ako noon Bakit? Kasi ang middle class, Mm-mm. ningas kugon, tayo kasi mag-i-start tayo ng ganyan, pagkatapos hindi natin isusustain. Mag-i-start tayo ng ganyan, pero again, babalik na naman tayo sa pangsarili natin. Ang middle class kasi sometimes kapag nakanti mo yung pangangailangan, yung buhay, yung lifestyle ni middle class, aalma yan. Mm-mm. Pero pag okay na, ay bahala na kayo sa buhay nyo. Okay na naman ulit ako Sometimes ang middle class, hindi tinitignan yung pangmalakihan. Si middle class tinitignan yung pangsarili. Nakakalungkot hindi lang ito sa mga Pilipino, but this is whole world. Ganito ang idealism ng middle class people. Ako nananawagan lang, Mark, na sana itong kung ganito man ang pag-iisip natin ngayon and we are all together like this, just like what happened before sa Million People March, sana naman maging vigilant na tayo. Sana naman hindi ito yung ngayon lang and maging entertainment value lang itong mga nangyayaring ito. Pagkatapos, pag nagsawa na tayo, papabayaan na natin itong mga bagay-bagay na ito. We started it okay pero nag-die down. It is not opinionated. History has proven that, nakita natin yon, and doon ako nalulungkot. Nalulungkot ba ako dahil nagkamali ako? Yes. Dahil mataas yung idealistic na ako at that time Pero sana, Yes. dahil nangyari na ito at namulat na tayo at meron ng president na nangyari sana just like me, just like all of us, sana alalahanin din natin yon. Huwag tayong maging ningas-kugon pagdating dito. Maging vigilant din naman tayo. Kasi future ng lahat hindi lang naman future ni middle class, hindi naman future ni poor, future ng lahat ng mga saling lahi natin ito. Yung makagawa tayo ng bagong kultura na we are all vigilant and we don't want yung mga ganitong klaseng practices. Kung maisaling lahi natin yun, Mark, that would be a good start for a better Filipino. For a better Philippines and better Filipino nation. Yan. Napakalalim nun, Doc. Isang malaking hamon yan. Yes. And with that, kami nagpapasalamat sa inyong thoughts dito sa issue na ito. At tayo lahat umaasa na patuloy, sabi mo nga, tama yung thinking na hindi dapat tayo magpakakampante. Dapat patuloy tayong mag-aspire, patuloy tayong mangarap, patuloy tayong magpursige
para sabi nga matupad itong ating mga layunin na nais natin para sa bansang Pilipinas. With that, ako po yung nagpapasalamat, Doc. Sa susunod na pagkakataon, huntaan po muli tayo. Maraming salamat at thank you for having me top of mind sa ganitong mga usapin. At nice to see you again. Nice to see you again. Salamat po. Dr. Gerald Davergos, mga kababayan, isa pong sociologist ang ating Thank you po, Doc. Mag-ingat po kayo. Bye-bye po. Radyo Pilipinas.